Mahaba ang isang linggo sa digmaan. Anumang bagay ay maaring mangyari. At para sa Rusya, sa loob lang ng 7 maikling araw, ang muling sumisiglang ekonomiya ng pagluwas ng langis ay maaring maging isang naglalagablab na kaguluhan na dulot ng mga malayuang pag-atake ng Ukraine. Siyempre, yan ang nangyari dahil napilitang tiisin ng Rusya ang 7 araw ng impyernong umagaw sa kanila ng lahat. Sa isang linggo, nagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga parusa sa maraming taon. Naghalongkat na lang sa labi ang Rusya. Una, dadalhin namin kayo sa Marso 30. Isa nang ibinalitaan malayo ang pag-atake ng Ukraine sa mahalagang daungan ng Rusya sa Baltic Sea na Ust-Luga. Ang pag-atake ay laban sa malaking oil complex na nagpoproseso ng 700,000 bariles ng langis na iniluluwas araw-araw. Bukod sa mga produktong iniluluwas tulad ng butil, pataba at uling, ito ay atake sa export network sa Baltic Sea na may 40% ng bento ng langis ng Rusya. Masamang balita na yon para kay Putin. Pero ang nangyari, noong Marso 31 ay hindi lang minsan, parang victory lap pa nga. Ito ang naging hudyat ng serye ng mga malayang pag-atake sa Ust-Luga at Primorsk, pangunahing Baltic port ng Russia na yung linggo. Sa katunayan, ang Marso 31 na pag-atake ay kaapat na beses sa linggong yon na bumagsak ang mga drone ng Ukraine sa Ust-Luga. Ang tuloy-tuloy na pressure ay nagpapakita kay Putin na ang oil infrastructure na dati niyang akala'y ligtas ay target na ngayon. Bawiin natin yon. Hindi lang ito basta target. Ito ay isang bagay na kayang tamaan ng Ukraine kahit kailan nila gustuhin. Ganon din sa Primorsk na naging biktima ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa loob ng isang linggo ng impyerno para sa Russia na marahil ay parang walang katapusan. Ayon sa United 24 Media, nagsimula ang kampanya ng Ukraine laban sa mga daungan ni Putin sa Baltic Sea noong Marso 23 sa pamamagitan ng magkakahiwalay na pag-atake. Muling pinakawalan ng Ukraine ang kanilang mga pag-ataking drone na parang parusa na tila tugon sa kakayahan ng Russia na samantalahin ang kaguluhan sa Iran sa kasalukuyan. Pero tsak na, yung lang sanang mangyayari. At kung ganun nga, sapat na sana yun. Ang pag-atake noong Marso 23 ay nagdulot ng maraming pagsabog at sunog sa mga tangke ng gasolina sa Primorsk. Mahalaga sa operasyon ng Pantalan na kayang mag-imbak ng 21,000 toneladang krudong langis at 240,000 toneladang produktong petrolyo kapag nasa rurok ang operasyon nito. Ngunit napatunayan na hindi pala hiwalay ang inakala nilang pag-atake. Sumunod ang Ukraina. Araw-araw, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga drone sa Ust-Luga at Primorsk sa mas malaki at mas matinding kampanya kaysa inaasahan ni Putin. Dapat ligtas ang mga pantalang ito. Ginagamit ito ng Russia, pero ang mga drone ng Ukraine ay nakakabiyahe ng daan-daang milya, nakakaiwas o di nasasalubong ng air defense at nagdudulot ng 7 araw ng dalamhati sa malupit na lider na nag-utos ng pananakop sa Ukraine. Matapos ang linggong parang impyerno, kailangan tanggapin ng Russia ang katotohanan. Nasasunog ang lahat sa Ust-Luga at Primorsk at halata ang mga resulta. 3 tangke ng gasolina sa Ust-Luga ay nawasak sa pag-atake noong Marso 29. Ang mga tangke ay may kapasidad na 70,000 tonelada ng langis at lahat ay nasunog kasama ng mga sirang balangkas ng tangke. Ang pag-atake ng Ukraine noong Marso 25 sa parehong Pantalan ay sumira sa 5 tangke ng gasolina, kaya nadagdag pa ang 100 at 50,000 tonelada ng gasolina sa mga nagliliyab. At tinamaan din ang 3 barko ng Shadow Fleet na nakadaong doon. Nagkaroon din ng pinsala sa Primorsk, kaya ilang beses pinatigil ng Russia ang paglo-load ng langis nitong linggo. Habang inaapula ang sunog at tinatasa ang pinsala, tinatanggap nilang abutin pa ng linggo o buwan bago maibalik man lang sa dati nitong kapasidad ang mga nasirang pantalan. Alam ng Russia na kahit magsimula ang pagkukumpuni, pwedeng atakehin muli ng Ukraine ang mga pantalan. Walang pumigil sa kanila sa 7 araw ng impyerno at malabo ring may magawa ang Russia sa mga susunod na atake. Ang paglalayag ng mga tangke ng Shadow Fleet o dapat nating sabihing ang kawalan nito ay nagpapakita rin ng mahalagang bagay. Noong mula ika-23 hanggang ika-31 ng Marso, 4 na tangke lang ang kinargahan sa Primorsk. Ang karaniwang bilang ay 10. Binawasan ng Ukraine ng 60% ang dami ng ikinakarga sa mga tangker. Sa Ust-Luga, mas mataas pa dahil 2 lang sa karaniwang 8 tangker ang kinargahan, kaya bumaba ng 80%. At syempre, mas kaunting tangker na nakargahan ay nagre-resulta sa mas kaunting langis na naibebenta. Mula sa karaniwang bilang na 4.1 milyong bariles na ine-export araw-araw, bumagsak ang benta ng langis ng Russia sa 2.3 milyong bariles na lang.
Araw-araw, 1.8 milyong bariles ang hindi na ibebenta, habang sinusubukan ng Russia na samantalahin ng mataas na presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury. Mas kaunting na ibebentang bariles, mas kaunting kita para sa industriya ng langis ng Rusya. May mga detalye ang ulat ng United 44 Media noong Marso 31. Ayon dito, tumaas ng $11.30 ang presyo ng Urals crude ng Russia at umabot sa $73.24 bawat bariles dahil sa digmaan sa Iran. Kahit tumaas, ang linggo ng impyerno ng Ukraine laban sa Russia gamit ang lumilipad na parusa ay nagdulot lang ng $1.44 bilyong na kita sa Russia sa linggong nagwakas noong Marso 29. Noong nakaraang linggo, kumita ang malalaking kumpanya ng langis ng Russia ng $2.45 bilyong, kaya mahigit $1 bilyong mula sa langis ang hindi mabubuwisan ng Kremlin para sa digmaan. Iyan ang punto. Akala ng Russia ay may pang-ekonomiyang lifeline sila sa digmaan dahil hindi gumana ang parusa ng kanluran at tumaas ang presyo ng langis. Kaya kikita pa sila ng bilyon-bilyon mula rito. May nagbago ng pinuntirya ng Ukraine gamit ang mga drone nito at paulit-ulit tinamaan ng mga target. Ngayon, ang pakinabang sanang gustong sulitin ng Russia habang pabor pa ang sitwasyon ay nasunog sa tindi ng pag-atake ng Ukraine sa mga pantalan sa Baltic. Sa loob ng 7 araw, nagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga parusa sa maraming taon. At inilagay nito ang ekonomiya ng Russia na sandaling nagkaroon ng kaunting pag-asa sa mabilisang landas patungo sa ganap na pagkawasak. Mamaya natin balikan ang issue sa ekonomiya ng Russia. Sa ngayon, tutukan muna natin ang kabiguan ng mga parusa na maaring sabihing direktang tugon sa mga kabiguang yon ang isang linggong pag-atake ng Ukraine sa pag-export ng enerhiya ng Russia. Hindi tama sabihing lubos na nabigo ang mga parusa ng kanluran laban sa makinarya ng digmaan ng Russia dahil naapektuhan pa rin ito ang kakayahan ni Putin na maglunsad ng digmaan ayon sa Economics Observatory. Simula pananakop ni Putin hanggang Agosto 2025 tinatayang. $100 bilyong ang nawalang kita ng Russia dahil sa parusa ng kanluran. Halagang hindi na magagamit pambayad sa sundalo o paggawa ng kagamitan para gamitin sa Ukraine. Magandang resulta yon, hindi may kakaila. Gayunpaman, ang problema ay nasa katotohanang ang $100 bilyong sa mahigit 3 taon ay maliit kung ikukumpara sa perang patuloy na kinikita ng Russia mula sa pagbebenta ng langis at gas. Sa 2024 pa lang, ayon sa observatoryo, nakalikom ang Russia ng $235 bilyong mula sa pag-export ng langis at gas. Sa kabila ng mga parusa, 0.5% mas mataas ang kita kaysa 2023 at 3.7% lang ang ibinaba kumpara sa 2021 ang taon matapos ang pandemya ng COVID. 19 na nagpalugi sa bentahan ng langis. Hindi ito ang resulta na inaasahan ng Ukraine mula sa parusa at nagbigay pa ito ng mas malaking pondo kay Putin para pondohan ang pananakop niya sa Ukraine. Isama pa ang Shadow Fleet na pinaniniwala ang ginastusan ni Putin ng mahigit $14 bilyong para buin at responsabale sa mas marami pang ilegal na pera mula sa langis at gas na pumapasok sa Russia. At malinaw na problema yan. Problema talaga. Maganda sa papel at may epekto rin ang mga parusa ng kanluran. Ngunit hindi ito sapat at maaring sabihing hindi naihatid ng pagpapatupad ng mga parusang iyon ang ipinangakong resulta. Sinimula ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Ang operasyong iyon laban sa Iran, bagaman naging patunay ng lakas militar ng Amerika, ay natpalala sa isyu ng parusa at nagbigay ng pansamantalang salbabida sa Russia kahit hindi ito lubos na malakas gaya ng gusto ni Putin. Pero habang nandito tayo, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. May mga argumento para at laban sa pagpapatuloy ng Operation Epic Fury. Lahat ay sang-ayon na nagdulot ito ng kaguluhan sa pamilihan ng enerhiya. Ang pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz gamit ang mga taktikang asimetriko ay direktang nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa unang ilang linggo ng labanan, nakangiti si Putin at mga kasamahan habang pumapasok ang pera mula sa langis. Ayon sa The Guardian, noong Marso 12 kumita ang Russia ng halos €6 bilyong o $6.73 bilyong mula sa bentahan ng fossil fuel sa unang 2 linggo ng digmaan sa Iran. Iyon ay 14% na mas mataas kaysa Pebrero, katumbas ng dagdag na €672 milyong o humigit kumulang $776 milyong mula sa benta ng langis,
gas at carbon. Hindi dapat kumita ng dagdag ang Russia at maaaring buwisan ito ng Kremlin para pundohan ang pananakop ni Putin. Sa pagtatapos ng Marso, iniulat ng Business Insider na mas mahal na ang langis ng Russia kaysa sa pandaigdigang presyo dahil sa supply shock mula sa digmaan sa Iran. Ang langis ng Russia na dating may $12 diskwento ay ngayon may $4 premium kumpara sa North Sea dated oil, kabaligtaran ng inaasang epekto ng mga parusa at price cap. Tungkol naman sa mga parusa, si Putin ay nakinabang pa sa isa pang pakinabang mula nang magsimula ang digmaan sa Iran. Sa dulo ng Marso, niluwagan ng US ang ilang parusa nito sa Russia. Hindi ito ganap na pagtanggal ng parusa at pansamantala lang ito. Ibig sabihin, ilang Russian barko na dating pinatawan ng parusa ng Amerika, kabilang ang mga barkong pangkargang langis na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia, ay binigyan ng lisensya para tapusin ang pagbaba ng langis. Ang palugit ay para lang sa kargamentong naikarga bago Marso 12 ayon sa RBC Ukraine at balido hanggang Abril 11. Kahit may limitasyon, halo-halo ang naging reaksyon sa desisyon ng Amerika. Madaling maintindihan kung bakit pinili ng US ang desisyong ito. Nakikita nila ang pansamantalang pagtanggal ng parusa bilang mabilisang solusyon sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury. Ilang leader ng kanluran, tulad ni German Chancellor Friedrich Merz at French President Emmanuel Macron, ay tinawag ang hakbang na ito bilang hindi kinakailangan. Sinabi pa ni Macron na walang sapat na dahilan. Ang pansamantalang pagluwag sa mga paro sa Russia ay maaring humantong sa mas marami pang pag-alis ng parusa sa hinaharap, lalo na kung tatagal ang Operation Epic Fury. Kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sinabi kay Macron sa France na ang pagtanggal ng parusa ay magpapalakas sa Russia. Ang hakbang ng Estados Unidos ay maaaring magbigay sa Russia ng $10 bilyong para sa digmaan na hindi nakakatulong sa kapayapaan. Ngayon, pansamantala lang ang lahat ng tulong ng US sa Russia. Maaari ring sabihin ang parehong bagay tungkol sa pagharang sa Strait of Hormuz at ang kaguluhan sa presyo ng langis na dulot nito. Sinabi ni Pangulong Donald Trump noong Abril, isa na tinatapos na ng US ang trabaho sa Iran. Pero aabutin pa ng 2-3 linggo bago matapos. Hintayin muna natin kung totoo yon. Kung oo, maaring matapos na ang kaguluhang pinakinabangan ng Russia. Para sa Ukraine, kahit maliit na benepisyo para sa Russia ay sobra na. Imbes na hayaang makalusot si Putin habang kumikita pa ng mas maraming pera dahil sa mahinang pagpapatupad ng mga naunang parusa at sa lahat ng nangyari sa Operation Epic Fury, pinili ng Ukraine ang pangalawang opsyon. Kung ang tradisyonal na mga parusa ay hindi ganong nakakatulong gaya ng nararapat, isang linggong mga pag-ataking mula sa impapawid ang sasapat. Iyan ang nagbabalik sa atin sa Ust-Luga, Primorsk, at sa supply ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Dagdag pa, may isa pang bagay na hindi pa natin natatalakay. Kaya manatili kayo hanggang dulo para malaman kung ano yon. Ngayon, sa Baltic, naibahagi na namin ang maraming datos tungkol sa epekto ng 7 araw ng impyerno. Ngayon, silipin natin ang mas malawak na naabot ng Ukraine. Sabi ng Atlantic Council, ang 2 Baltic port na winasak ng Ukraine sa loob ng 7 araw ay may 40% ng kapasidad sa pag-export ng Russia. Malaki ang bilang na yon, at ang pag-atake ng Ukraine ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa loob at labas ng Russia. Ayon kay Boris Arenstein, analyst ng industriya ng langis at gas, ang mga kaganapan niyang linggo ang pinakamalaking banta sa pag-export ng langis ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop noong 2022. Maaring palakihin pa ang banta na yan. Malinaw na nakapagtatag na ang Ukraine ng mga ruta papunta sa mga Baltic port at mahigit 1 linggo nang may pagkakataon ng Russia na tumugon dito pero hindi pa rin nila ginagawa. Patunay din ang mga pag-ataking ito kung kailangan pa ng dagdag na ebidensya na napalakas na ng Ukraine ang kanilang kakayahan sa malayong pag-atake hanggang sa punto na kaya na nilang tamaan ang napakaraming target na napakahalaga para sa Russia. Mga senyales ito na dapat tutukan ni Putin. Dahil kung babanatan pa ng Ukraine ang mga Baltic port ng Russia, posibleng hindi na ito magamit habang humahaba ang digmaan, lalo na kung itutuloy ng Ukraine ang kanilang mga parusang panghimpapawid. Balikan natin ang maagang tagumpay ng Russia sa pagbenta ng langis sa unang 2 linggo ng Operation Epic Fury. Ayon sa The Guardian, kumita ang Russia ng $6.73 bilyong sa unang 2 linggo ng digmaan. Hindi pa isinara ng Ukraine ang mga daungan sa Baltic, pero malapit na. Kapag nangyari yon, bababa ang $6.73 bilyon sa 4.1 at $58 bilyong sa loob ng 2 linggo.
dahil sa pagkawala ng 40% ng kapasidad sa pag-export ng Russia. Isama na natin ang 200 at 35 bilyong dolyar na nabanggit natin kanina na siyang kita ng Russia mula sa langis at gas na yung 2024. Bumababa yan sa 100 at 41 bilyon kapag nawala ang 40% ng export capacity ng Russia. Ipinakita ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine na posibleng malubang maapektuhan ang ekonomiya ng Russia sa loob ng 1 linggo. Isipin mo kung anong maaring makamit ng Ukraine sa loob ng 1 buwan na mga pag-atake o 1 taon. Pwedeng gawing mapanganib na sona ang mga Baltic port na ayaw pasukin ng matinong kapitan ng tanker. Maaring magresulta ito sa pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar sa pondo ng digmaan ni Putin. Mas gumaganda pa ito para sa Ukraine. Kanina lang, nabanggit namin na may isa pa kaming hindi natalakay sa video na ito. Ang isa pang bagay na yon ay ang Siberia. Kung akala ni Putin na problema ng sitwasyon sa mga Baltic port ng Russia, lalo siyang magagalit kapag malaman niyang gawa ng Ukraine ang kampanya para pahinain ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa United 24 Media, kabilang ang Ust-Luga at Primorsk sa Siberian oil supply chain na binubuo ng Druzhba pipeline at 2 refinery, Kiroshinevda Orgsintes at Yaroslavl. Ang mga pasilidad na ito ay responsable sa 2.6 na milyon sa 9 na milyong bariles na sinasabi mismo ng Russia na kaya nitong gawin araw-araw. Mga 1/3 ng oil export ng Russia ay nakatuon sa 5 site na ito. Ngayon, malakas ang tama sa Ust-Luga at Primorsk, kaya napasara sila. Simula Enero, sarado na ang Druzhba pipeline kaya nagkaproblema sa supply ang Hungary, Slovakia, Czech Republic at ilang bansa sa Europa. 3 na sa 5 tuldok ang naikonekta. Mapapansin mo rin kasama sa linggo ng impyerno ng Ukraine laban sa Russia ang pag-atake sa Kiroshinevda Orgsintes refinery noong kalagitnaan ng linggo. Malakas ang pag-atake kaya nagsarang refinery, bawas pa ang bariles na pwedeng i-export ng Russia. Tungkol naman sa Yaroslavl, malamang ay nahuhulaan mo na kung ano ang sasabihin namin sa iyo. Tinaman din ito. Noong Marso 28, nabalitang nasunog ang refinery matapos atakihin ng drone ng Ukraine. Nagkakadugtong-dugtong na ang mga pangyayari. Habang madalas nababanggit ang Ust-Luga at Primorsk, mas malaking suliranin para sa Russia ang unti-unting pagsira ng Ukraine sa supply chain ng langis sa Siberia. Unti-unting gumuho ito, planado at kalkulado sa paraang di pa natin nakita mula sa Ukraine sa buong digmaan. Wala nang paisa-isang pag-atake sa pasilidad ng langis sa Russia. Pinahusay muli ng Ukraine ang estratehiya nila. Paulit-ulit na pag-atake sa mahalagang bahagi ng mga supply chain ang uso ngayon sa mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo. At malaking problema ito kay Putin. Nawawala sa kanya ang mahahalagang yaman na sumusuporta sa ekonomiya ng Russia habang humihina ito. At kahit ang pro-Kremlin na eksperto ay umaaming napapaluhod na ito. Ang Bangko Sentral ng Russia, Higher School of Economics, at Sentro para sa Makroekonomikong Pagsusuri at Panandaliang Pagtataya ay naglabas ng palatandaan na ang ekonomiya ng Russia ay nasa resesyon mula Nobyembre 2025. At mula dito, lalo lang lalala. Naigipit na ng husto ng Ukraine ang Russia. Ang hamon na yon ay panatilihin ito sa ganoong kalagayan. Ang linggo ng impyerno ay dapat maging sunod-sunod na jab na susundan ng mabibigat na suntok, mga uppercut, at lahat ng iba pang kayang ibato ng Ukraine sa Russia. Sa madaling salita, ang tungkulin ng Ukraine na yon ay panatiling hindi gumagana ang supply chain ng Siberia. Ibang pansamantalang pagsasara at nagpapakita ito ng epekto ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine. Pero kung magtutuloy ang Ukraine, matatapos ang Operation Epic Fury. Hindi na makakabawi ang infrastruktura ng Russia at ang bilyong lugi dahil sa pag-atake ng Ukraine ay maaring umabot pa sa 10 bilyon. Posibleng sapat para pilitin si Putin tapusin ang pananako. Habang sinusubukang gamutin ng Russia ang sugat na gustong buksan muli ng Ukraine matapos ang impyernong linggo, lalong lumalakas ang Ukraine. May mga kasunduang nilalagdaan sa gitnang silangan na posibleng magbigay ng seguridad sa pangmatagalang pinansyal at pangdigmaang kinabukasan ng Ukraine. Bunga ng mga aral mula sa laban kontra Russia. Gusto mo pa ng detalye? Panoorin ang video namin tungkol sa mahalagang papel ng Ukraine sa gitnang silangan dahil sa digmaan sa Iran. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang pagsusuri sa kampanya ng malayo ang pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.